Your belief will dictate your behavior and your lifestyle. At ano pong paanyaya ng ating mga pagbasa sa atin? Anong magandang paniniwala? What is the good belief? Sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga tao ng Efeso, you should thank God the Father because He gave us His Son Jesus. And through Jesus, we have received all spiritual blessing from the heavens. Yun yung magandang paniniwala, na tayo ay pinagpala na. Huwag mong iisipin na ikaw ay nag-uumpisa bawat araw na wala. Bawat araw, nag-uumpisa ka meron. Meron ka ng tinanggap na grasya, na bendisyon galing sa Diyos. Lahat daw ng spiritual na bendisyon galing sa langit, tinanggap na natin. Pero bakit hindi mo nakikita? Kasi ito ay sa iyong maling paniniwala. Anong maling paniniwala ng napakarami sa atin ang sinasabi natin? Wala. Wala na. Hindi po ba? Kahit nabigyan ka ng pera ng Diyos, pero dahil ganyan ang iyong paniniwala, makikita mo ba ang pera? Hindi. Kahit naginising ka ng Diyos, buhay ka, humihinga ka, pero kung paniniwala mo, sinasabi mo, wala na talaga eh. Sa tingin mo ba, magpapatuloy ka? Hindi. Wag na wag mong sasabihin, depressed ka. Amen? Ang magandang panalangin at paniniwala, araw-araw, sabihin mo, blessed ako. Huwag mo sasabihin, depressed ako. Pagkagising mo pa lang, pasalamatan mo ang Diyos. Ano ang dasal? Blessed ako. Kayo nga po, blessed ako. Merong blessing dyan. Buksan mong isip mo, buksan mong mata mo, buksan mong tenga mo. Nandyan na sa iyo. Kailangan mo lang maniwala para tanggapin mo. Kailangan mo maniwala para makaraos ka at magtagumpay ka sa kung anong kailangan mong gawin sa buhay mo. But secondly, shake off the negative experiences in your life. Hindi ka makakapagpatuloy pag merong bigat sa iyong buhay. Napakaganda po ng kasabihan. Not every day is good, but every day you can see something good in your life. Hindi naman araw-araw mabuti, di po ba? Merong mga araw na masama. Pero hindi ibig sabihin nakaranas ka ng masama sa isang araw na wala ka na makikitang mabuti dyan. Ang kailangan mong gawin kung nakaranas ka ng masama, ipagpag mo, alisin mo, magpatuloy ka. Yan ang inuutos ng ating Panginoon sa Kanya mga alagad at sa ating ding lahat. Sa ating pagmimisyon, magkakaroon tayo ng mga pagsubok. Wala naman pong trabaho ang hindi mabigat. Amen? Wala naman po buhay ang madali. Lahat magkakaroon po ng problema. Lahat tayo po ay dadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Pero nagdidepende sa iyo kung mananatili ka dyan, kung seseryosohin mo, o hahayaan mo na lang at magpapatuloy ka. Ano ang utos ni Jesus? Pag merong hindi nakinig sa inyo, pag merong hindi tumanggap sa inyo, hayaan nyo sila and then move on. Ipagpag nyo ang alikabok sa inyong paa bilang tutol sa kanila. Huwag mong ubusin ang oras at panahon mo sa mga taong hindi tatanggap sa iyo. Kung wala kang magagawa, tanggapin mo, wala. Pero maniwala ka ang Diyos, mas kaya niya yung problemang hindi mo kaya. Habang nandyan ang bigat ng iyong puso at damdamin, hindi ka makakapagpatuloy. Kung araw-araw tayo po ay naglilinis sa bahay, kung araw-araw tayo ay marunong maghilamos, maligo, maglinis ng ating mga katawan, bakit hindi natin gawing ugali din ang paglilinis ng ating isip at puso? Kaya nga po, sa bawat misa, paano po natin inuumpisahan? We begin it by the cleansing of our souls. I confess to Almighty God. Yung iyong pagkukumpisal ay pag-aalis ng dumi ng iyong puso para gumaan-gaan ka, para maging masaya ka, para maging payapa ka, at magawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Kung hindi nakakatulong sa iyo, kailangan mong bitawan, kailangan mong iwanan, at matuto ka magpatuloy. Shake it off and move on. Ano yung mga negatibong karanasan nyo ngayon? Meron pong tumawag sa akin, umiiyak. Sabi niya, Father, anong gagawin ko? Kakaunti na lang nga yung ipon namin. Sinugal pa ng aking asawa. Natalo siya. Umutang pa siya. Ngayon, ang dami naming utang. Anong gagawin namin? Sabi ko po, treat it as your tuition fee. Kung sa eskwela kailangan kang magbayad para matuto ka, yan ang bayad mo sa buhay para matuto ka. Talagang ganyan. Hindi naman araw-araw ikaw ay nananalo. Natalo kayo,
Matuto na kayo, wag ka na susugal. Sabi mo sa asawa mo, wag na siyang babalik dyan. Magtrabaho kayo muli, unti-unti. Bayaran yung mga utang. Darating din ng araw, makakaipon kayo, so sobra pa ang pera nyo. Kailangan ka lang matuto, kailangan mo lang iwanan yan. Ang buhay ay pakikipagbuno. Ang buhay ay isang labanan. Amen? Pero hindi naman sa lahat ng laban panalo ka. Kailangan mo tanggapin yon. Alam natin ang buhay ay gulong, umiikot lang. Minsan ikaw ay nasa taas, minsan ikaw ay nasa baba. Pero pag ikaw ay nasa baba, wag naman sanang sasakit ang loob mo. Pag ikaw ay nasa baba, dapat nga sabik na sabik ka. Dapat nga tuwang-tuwa ka kasi saan ka papunta? Pataas ka na naman. Amen? Ang mahalaga, bandang huli, manalo ka sa gera. Kung sa isang labanan natalo ka, ang iyong hintayin, ang iyong ipagdasal, bandang huli, ikaw ay manalo sa gera. Pero hindi ka mananalo kung hanggang ngayon, ikaw ay nananatili sa iyong mga masasamang alaala. Shake off the negative and move on. Pangatlo at kahuli-hulihan, we must allow God to anoint us. Hayaan mo ang Diyos na basbasan ka. Dahil kung hindi ka pipiliin ng Diyos, kung hindi ka niya babasbasin, kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Ano po ang sabi sa Biblia? Unless God builds the house, the worker works in vain. Kahit na merong pinapagawa ang Diyos sa atin, maniwala tayo na una ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kailangan natin ang basbas ng Diyos para tayo ay proteksyonan. God's anointing is your protection. Nakita ko po, nalaman ko sa Israel, yung po mga tupa, bago po nila pakawalan, minsan pinapaliguan po ng langis. They anoint them with oil. Para saan po yung langis? May iba't ibang gamit po yun. May iba't ibang silbi yung langis para po sa tupa. Yung pong langis, protection po para sa insekto. Yung langis, pag nasugat po ang tupa para gumaling. Ang langis nilalagay po doon sa tupa para po kung ito ay makapasok sa iba't ibang mga halaman na mayroon po mga tinik, hindi po siya masasaktan. So the oil serves as its protection. Yan po yung dahilan kung hindi nyo po napansin, kung hindi nyo maalaala, sa loob po ng simbahan, palagi tayong gumagamit ng langis. Sa binyag pa lang po, ang sanggol nilalagyan natin ng langis. Pag po kukumpilan ang bata, makakatanggap ng Banal na Espiritu, merong langis. Pag meron kang sakit, binibigyan ka ng langis, kamukha ng ating narinig sa Ebanghelyo. The oil serves as our protection. Isang magandang balita, ano man ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, hindi kanya kahayaan na humarap sa anumang pagsubok na wala kang pananggala, na wala kang panlaban. Kahit na inutos ng ating Panginoon na dapat wag daw sila magdala ng pera, ng damit, ng pagkain. Pero tingnan niyo po kung anong pinadala ng ating Panginoon. Pinadala niya sila ng panyapak o tsinelas at ng tungkot. Itong dalawang ito ay nagsisilbing proteksyon sa kanila. Na ganyan tayo kamahal ng Diyos. Oo, hindi man naalisin ng Diyos ang iyong mga bigat, ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga problema. Pero hindi kanya hahayaan na humarap dyan na wala kang panlaban. Kaya nga, sana mas lumapit pa tayo sa Diyos. Pag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, naway maalaala natin siya. If you want to be successful in your mission, go back to God. Allow God to anoint you.